Naniniwala ang Department of Justice na wala na raw saysay ang habeas corpus petition ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng DOJ, done deal na ang pagkakakulong sa dating Pangulo sa ICC at malabo na itong makauwi ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Matapos dumistansya ng Office of the Solicitor General kahapon, ang Department of Justice na ang kakatawan sa mga opisyal ng gobyerno na respondent sa inihaing petisyon para sa habeas corpus ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinumite nilang komento, iginiit ng DOJ na maituturing ng moot and devoid of merit o wala ng saysay ang petisyon dahil nasa kustodiya na ng International Criminal Court si Duterte. Nakasaad din daw sa rules of court na pwede lamang ipatupad ang habeas corpus sa loob ng Pilipinas. Hindi rin daw applicable na humiling ng habeas corpus ang kampo ni Duterte dahil para lang ito sa mga iligal na ikinulong, taliwas sa kaso ng dating Pangulo na inaresto dahil may arrest warrant. Para naman kay Justice Secretary Boying Remulla, mahihirapan nang maibalik si Duterte sa bansa sa kabila ng mga inihaing petisyon para sa habeas corpus. Wala na raw magagawa rito ang korte sa Pilipinas dahil ICC na ang may hawak sa kanya. It's a done deal. It's there. Ando na siya. Tsaka sabi niya na mahaharapin niya yung charges. I think that he has repeated that to all of us. Kasunod nito, binigyan naman ng Korte Suprema ng 5 araw ang magkakapatid na Duterte para sagutin ang komento ng DOJ sa kanilang habeas corpus petition. Paglilinaw ng SC, hindi ibig sabihin nito ay granted o denied ang mismong petisyon at prayer ng mga petitioner. There are many scenarios that can occur. We'll just have to wait for the court's action. There are many other, scenarios that could happen depending on the pleading and what they allege. Ang ilang biktima naman ng war on drugs umaalma dahil sa nararanasang trolling o pambubuli online ng mga kritiko. Natutroma na raw ang iba dahil sila ang kinukuyog ng umano'y mga troll at taga-suporta ng dating Pangulo. Personally, ako, hindi ako makatulog dahil siyempre natutroma ako, naalaala ko na paglabas ko, baka mamaya mayroong mangharas sa akin. Para naman sa isa sa mga Pilipinong abogado na accredited ng ICC, baka malagay sa alanganin ang posibleng interim release ni Duterte kung hihilingin niya ito sa ICC, lalo na kung makikita ng mga judge na malawak pa rin ang impluwensya niya online. Makikita ng mga judges na sobrang powerful talaga yung forces ng Duterte at ng Duterte camp dahil hanggang sa ICC pwede silang i-bully and i-harass and i-attempt na i-manipulate, no? So that's going to be a factor, of course. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.